Okay lang yan. Sanay na ako. Ako ang inaasahan ng pamilya ko eh. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako okay, pero kailangan kong magpanggap na okay. Ako na lang lagi nag-a-adjust, nakakapagod din pala. Yan ang mga linyahan ng mga panganay sa pamilya. At sa loob ng pamilya, madalas ang panganay ang unang natututong magpakatatag. Siya ang inaasahang umintindi, magsakripisyo at maging haligi ng mga kapatid kahit hindi pa siya handa. Madalas hindi ito napag-uusapan. Kusa lang na naibibigay sa kanya ang responsibilidad dahil siya ang nakatatanda. Pero hanggang saan nga ba ang kayang saluhin ng isang panganay? Yan po ang kwento ng ating letter sender ngayong umaga. Basahin po natin ang kanyang kwento. Sabi niya, Dear Mama P, ako po si Celine, 26 anyos, panganay sa 5 magkakapatid. Maaga po akong natutong maging pangalawang magulang. Nung ako po ay nasa first year high school, namatay sa aksidente ang tatay ko. Makalipas ang 1 taon, napilitan namang tumigil sa pagtatrabaho ang aking ina matapos siyang ma-stroke. Sa puntong yon, napilitan akong tumigil sa pag-aaral at magtrabaho. Simula noon, ako na ang sumalo sa maraming responsibilidad. Pamasahe ng mga kapatid, baon sa eskwela, bayad sa kuryente at tubig. Kapag may problema sa bahay, ako ang inaasahang mag-ayos. Naging rutina po sa akin ang unahin sila bago ang sarili ko. Kahit may mga pangarap din naman ako, isinasantabi ko muna. Pero Mama P, napapagod din ako. May mga gabing tahimik ako umiiyak, nagtatanong sa sarili kung kailan naman pwedeng maging mahina. Minsan nagigilty pa ako kapag may binibili ako para sa sarili ko para bang wala akong karapatang maging masaya at magpahinga. Normal po ba ito na makaramdam ng pagod at sama ng loob ang isang panganay? Lubos na gumagalang Celine. Okay. Ang haba ng kwento ni Celine, pero nagets naman natin na talagang kailangan na niya ang tulong at para tulungan po tayo bigyan ng magandang advice si Celine at marami pang mga kada nating bagamat ganun din ang kwento sa buhay. Makakasama po natin muli ang family and relationship expert na si Miss Maribel Dionisio. Good morning po! Happy New Year at welcome back, Miss Maribel! Thank you so much. Nako, ikaw ba panganay? Hindi po. Hindi. Ako panganay. Kaya alam ko, nararamdaman ko yung Relate na panganay na babae ako. Okay. So, tapos meron akong platoon na 8 kaming magkakapatid. Okay. So, I had 6 others to attend to. Ganyan din po ba ang naging situation ninyo kahit meron namang panganay na lalaki? Oo. Kahit may panganay na lalaki, kadalasan, siguro tinitirang magulang sino yung sumasagot kaagad dun sa mga utos. Ako daw sumasagot sa mga utos at nandyan, naasahan. So, katulad ni Celine, naging second mom ako doon sa... Bakit nga ba ganun? Ba't automatic? Kasi meron Miss nga Maribel? yung... At kadalasan yung panganay na babae, maski na number 4 or 5. Kasi ang mga babae, kadalasan parang... at yung panganay, hindi naman nila napipili yung kanilang role or birth order, ika nga. Nandun yun, tapos sinusubukan ng magulang na bigyan ng trabaho at pag sumagot, di okay. Kasi may iba dyan na hindi sasagot. And it becomes parang nakakatulong sa magulang. Kaya, inaasahan yung panganay madalas. Pero dito sa case ni Celine, hindi ko alam kung naobserbahan pa ng kanyang mga magulang, kung siya yung nararapat. Parang it just fell on her lap. Pero alam mo, baka may kamag-anak nagsabi, namatay yung magulang mo, ikaw ang panganay, ikaw mag-alaga. Isang salita lang yan sa galing sa pamilya, sa kamag-anak or kaibigan. At saka narinig nila ang panganay ang may responsibilidad. Pero Miss Maribel, ito po ba ay fair? Hindi fair! Nako, talaga ako. Bakit? Why me again? Bakit ako na naman? Oo, kung marami naman kayo, hindi ba Like pwedeng kahit maliit pa yan, Yes. bigyan na rin sila ng responsibilidad? Ang dyan, di 3 anak ko, ginawa ko sila 3 panganay. Tama. Kailangan yung pananaw mo, may responsibilidad, age appropriate. Correct. Yung bunso,
Di yung toilet paper, ilagay niya doon sa banyo, o kaya Oo. yung dirty clothes. Mag-map-map. Oo, may Oo. konting trabaho ang bawat isa. Huwag mo nga hayaan na walang trabaho. Diyan nag-uumpisa yung masyadong entitled at saka kawawa si panganay. So si panganay din, kailangan matuto mag-delegate sa iba. Maski na hindi ganun kagaling katulad niya, kasi may ibang panganay, ay, pangit yung ginawa mo. Perfectionist naman kasi. May pagka-perfectionist Oo. ang maraming panganay Oo. eventually. Dahil natuto nga sila. At mas marami silang taon ng practice, ng ensayo. So, inaasahan nila yung same standard. Huwag niyo asahan na pareho. Darating dyan, huwag kayong mag-alala. Tama. Pero, ipaghati. So, si Celine, kailangan tingnan niya ngayon, mag-meeting siya sa mga kapatid niya, or siya muna, isipin niya, alin ang pwede niyang i-delegate, alin yung sa kanya, para maglaan siya ng oras para sa sarili niya. Habang 26 pa lang yan. Kasi pag hindi niya inayos ngayon, naku, lalo ng... Magiging dependent. Yes, Oo. yes. Eh, meron tayong naririnig, yung 6 years old, nagbebenta ko ano, yung ano. Correct. Meron pwedeng gawin yung mga ibang kapatid niya, maski na hindi natin alam yung edad, but siguro mga teenagers, mga 20s and teenagers yung iba, pwede silang tumulong kay Celine. At huwag siyang mag-guilty. Yan yung ano, Ayan. kalaban ng magigilty, parang papatrabaho na ko sila. Para bang hindi niya kayang i-treat man lang yung kanyang sarili. Yes. How do we start, Miss Maribel, na bawiin unti-unti itong Yung guilt freedom mo, trip? no? Oo. Oh. So, Celine, you are entitled. So, sasabihin mo sa sarili mo, I am entitled to my happiness also and also my dreams. Marami na akong oras na ibigay. Marami na siyang nabigay. May quota na siya. Therefore, starting today, buti sumulat ka dito kay Mama P. Yes. Sinasabi namin, you are entitled. Minsan bigyan lang sila ng go signal na feeling that it might make them less guilty over time. Oo. And give yourself that also that I am entitled. And my siblings, if I give something to myself, alagaan ko sarili ko, mga kapatid niya magiging responsable. Eh, magandang gawin yun Tama. para sa kanila. So, hindi lang sa'yo. This service, as a matter of fact, yung hindi mo sa pagbibigay ng Oo. responsibilidad sa kanila. Kasi paano sila tatanda na marunong mamuhay ng mag-isa. Totoo. Diba? At saka kung laging namimintas ka sa mga kapatid mo, oy, pangit yung pag-walis mo o pag-aayos mo, huwag kang mamintas. Sabihin mo, wow, good job, no matter how small and how good it is. Oo. Not perfection. Tama. Assistance kailangan. Yes. Oo. At tama yun. Maano pa sila, yung mga kapatid niya will be grateful for her later on. Uy, tinuruan mo ako magluto, tinuruan mo ako maglinis, tinuruan mo ako mamalengke. Pero yun na nga, she has to make that decision. Pwede. At their standards. Kasi Miss Maribel, ito na yung panahon na sabihin mo kay Celine, ano ang maaring mangyari sa kanya pag hindi niya na-address tong pagiging, ang hindi niya pag-alaga sa kanyang sarili. Naku, marami yan, Celine. Baka, magiging batandang dalaga ka. 50 anyos, tinutulungan mo pa yung mga kapatid mo. At saka, ang tawag dito, malungkot ka. And yung anxiety and the stress, naku, napakalaking yan. Kasi nga, wala kang katulong. Malungkot ang buhay mo. Siguro sasabihin ng mga kapatid mo, thank you ate. Pero paano naman ikaw? So, may karapatan ka para sa iyong mga pangarap. Mga kapatid mo, pag-usapan mo rin yung mga pangarap ng bawat isa. Pero darating din yan para sa mga kapatid mo. Ikaw na muna, pag naging maayos ka at masaya ka, even 50%. At i-share mo yung 50% na trabaho sa mga kapatid mo at dagdagan mo yon over time. Lahat kayo maging masaya at maayos na responsable. Gawin mo silang parang panganay. Tama, lahat kayo panganay, dapat Oo. tulong-tulong. Tulong-tulong, Alang-alang teamwork. sa pamilya. Oo. At ito naman po yung mga piece of advice natin para sa iyo, Celine. First P, pakiramdaman ang iyong sarili. Pakiramdaman sarili bilang panganay na sanay unahin ng iba bago ang sarili. Unawain kung bakit ka napapagod, nalulungkot o natatakot. Self-care, napaka-importante. Yes. Hindi yun selfish. Because Self-care. you cannot pour from an empty cup, Yes, di ba? Dahil sa pakikinig sa sarili, nagsisimula ang tunay na katatagan. Second P, pagpapakatotoo. Pagpapakatotoo ang unang hakbang para sa mga panganay na sanay
manahimik. Ito ang tutulong para mailabas ang matagal nang kinikimkim na pagod at unti-unting gumaan ang bigat na pinapasan. At ang third P natin, pagpili sa sarili. Like Miss Maribel said, pagpili sa sarili ay hindi po masama. Minsan kailangan ito. Hindi ito nangangahulugang mas kaunti ang pagmamahal mo sa pamilya. Paalala lang ito na hindi ka makakapagbigay ng lakas at buong pagmamahal kung ikaw mismo ay ubos na. Kaya po, sa lahat ng panganay na sanay maging sandalan, paalala ito na hindi mo responsibilidad na solohin ang lahat ng problema. Huwag pong kalimutan, kamustahin ang mga kapatid ninyong panganay dahil sa likod ng tibay na ipinapakita nila, may isang pusong matagal nang naghihintay na may makaalala. Miss Maribel, ano bang Yes. mga, para sa mga kada natin, kailangan pa ng tulong sa kanilang family and love? And love, oo. Sa February 1, meron kaming Art of Fighting sa Discovery Weekend. I-check lang nila sa Discovery Weekend. Pero sa February 22, meron din kami yung Sex and Intimacy, yung Valentine issue yan. At kasama namin doon yung 3rd edition cards ng aking anak si Jika, the Deep Cards, the Sex Edition. Para noon, lalo na dito sa mga newlyweds, mga engaged, isang pamaraan to para yung impormasyon tungkol sa sex and intimacy also. Oo, mabuti nang makuha natin sa magandang source. Yes. Dahil ito po'y kailangan natin alamin. Kaysa naman makuha pa natin to sa mga hindi magagandang sources. At ang co-author ni Gika Junicio ay walang iba kundi si Dr. Margie Holmes, Wow. our famous sex therapist. We're so glad So, that she's still yes. very active Oh, in her yes, advocacy, yes. di ba, Oo, Miss oo. Maribel? At so tingnan lang nila yung deep cards ni Gika on Facebook. Ito yung pangatlo. Yung, Naku, napakaganda po siyang conversation starters para sa inyong Family, spouse, friends, tapos yung para sa spouse. inyong mga anak na kung sumagot ay one syllable lamang. yung blue cards yun, pwedeng gamitin yung blue deep cards para sa mga anak, sa Oo, pamilya, oo. At kaibigan. ito naman, para naman tayo ay talaga maging well-informed on intimacy. Oo. Maraming salamat, Miss Yes, Maribel, thank as you so much. always. Sige. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.